Sa mga nagdaang kabanata ay pinag-usapan nga ng White Dragon at ng isang nilalang ang pagbabukas ng pintuan patungo sa mga tao hanggang sa labas. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay makikita ang isang nilalang na si Lord Kai at ang mga wala na buhay na martial artist sa kanyang kinatatayuan. Nasabi pa nga niya na mga tanga, akala nyo ba mapapatay nyo ako? Naramdaman din niya na may nagmamasid sa kanya kanina pa kaya naman kanya na itong pinalabas. Agad naman na lumabas si Li Yunfei at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Nang makalapit si Li Yunfei ay sinabi niya na karapat-dapat kang maging apat na hari ng mga panlabas na teritoryo. Sinabi naman ni Lord Kai na ikaw si Li Yunfei tama, ang pinakamalakas na tao sa Siyam na kaharian. Kinumpirma naman ito ni Li Yunfei na tama at ngayong araw ay mamamatay ka na. Natatawa namang sinabi ni Lord Kai na napakayabang mo, gusto mo akong patayin na kahit nasa antas ka lang sa Supreme. Seryoso namang sinabi ni Li Yunfei na hindi lang ito tulad ng makalangit na pagpatay sa ika-4 na hari noong nakaraan. Nagulat naman si Lord Kai sa sinabi ni Li Yunfei kaya naman tinanong niya ito na kung ano ulit ang sinabi niya. Subalit bago pa man siya sagutin ni Li Yunfei ay mabilis na itong nakapunta sa kanyang likuran na kanyang ikinagulat. Na agad sinimulan ni Li Yunfei ang kanyang pamamaraan na kung tawagin ay 9 Revolutions of Life and Death Technique. At habang nangyayari ay sinabihan niya si Lord Kai na ang sabi ko, hindi na ito tulad ng dating pagpatay ko sa ika-4 na hari dati. Nagpatuloy ang ginagawa ni Li Yunfei na hindi naman na makagalaw si Lord Kai. Sa puntong ito ay nakaramdam si Lord Kai ng kakaibang pakiramdam sa ginagawa ni Li Yunfei. Ilang sandali pa ang lumipas ay napasigaw na lamang siya sa tindi ng kapangyarihan. Na unti-unting nawawasak ang kanyang katawan na parang naging mga basag na salamin. Maya-maya pa ang lumipas ay tuluyan ng naglaho ang katawan ni Lord Kai at naiwan na lamang ang maskara. Agad na kinuha ito ni Li Yunfei at sinira sa kanyang kamay. Nagpalabas siya ng matinding aura sa kanyang galit sa mga nilalang. Nakita niya ang mga martial artist na namatay sa pakikipaglaban kay Lord Kai. Ilang sandali pa ay naglakad na siya paalis upang hanapin pa ang natitira. Sa kabilang banda naman ay makikitang umuwi ang dalawa ito nang walang napala dahil kay Xiao Chen. Habang sina Xiao Chen naman at Black ay makikitang nakasunod sa kanila. Sinabi nga din ni Black dito kay Xiao Chen na hindi ito ang iyong estilo. Tinanong naman ni Xiao Chen si Black na kung ganun ano ang aking estilo. Agad naman na tumayo si Black habang ginagaya niya si Xiao Chen na bibigyan ko kayo ng 3 hininga, sabihin niyo sa akin ang iyong nalalaman, at kung hindi ay kamatayan ang kapalit. Sa ginawang paggaya ni Black ay natawa na lang si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na magaling kang mag-aaral, pero kung talagang alagad ni Li Yunfei ang babaeng ito, walang kwentang pilitin siyang magtapat. Ilang sandali pa ay nakarating na ang mga ito sa kanilang pupuntahan. Agad silang bumaba habang ang babae naman ay nagmamasid-masid sa labas. Sinigurado niya pang walang may nakasunod sa kanila o walang nakakita. Nang makumpirma niyang wala nang nakasunod ay agad na silang pumasok sa kanilang hideout. Sa puntong ito ay bumaba na din sina Xiao Chen at Black. Nang makababa sila ay makikita ang kuweba na may isang formation sa bungad. Nasabi pa nga ni Xiao Chen nang makita niya ito na ang kuweba na ito ay napapaligiran ng mga lihim na spell, kahit isang normal ay hindi makakapasok ng walang salita. Sinabihan naman siya ni Black na alam kong hindi ka ordinaryong supreme being, kaya sirain muna ang spell. Sinimulan naman na agad ni Xiao Chen na sirain ang spell upang makapasok na rin sila, mabilis niya naman itong nagawa nang walang kahirap-hirap ngang nasira ito ni Xiao Chen. Kaya naman nagpatuloy na sila sa pagpasok sa loob ng kuweba. Dito nga sa loob ay nakarating na ang babae sa harap ng kanyang master. Na agad din niyang ipinaalam na nakabalik na siya. Tinanong naman ng kanyang master na kung natalo niya na ba si Lei Pao. Sinabi naman ng babae na hindi pa. May nakilala akong dakilang tao. Naging interesado naman ang nilalang na ito sa sinabi ng kanyang disciple kaya agad niya itong tinanong na kung anong klaseng tao ito. Inihayag nga ng babae na nakita niya ang Supreme Body Cultivator. Ikinagulat naman ito ng nilalang kaya naman dali-dali niyang sinabi na kung napagtanto ba niya na mayroon kang 9 na revolusyon ng buhay at kamatayan. Masaya namang sinabi ng babae na hindi, dahil nung makita niya ang Supreme Body Cultivator ay agad siyang umalis palayo. Natuwa naman ang nilalang at sabay niyang sinabi na tama ang ginawa mo.
Gusto mong iuwi ang pamilyang Louie para sa sarili mo bago bumalik ang Supreme Body Master, ngayon parang medyo huli na sa 21. Dagdag pa niya habang makikita ang seryosong mukha na babae panatilihin ang isang mababang pagkakakilanlan, ang kataas-taasang cultivator ay hindi dapat gawing walang kwenta, kahit hindi na siya kasing lakas ng dati, hindi pa rin siya isang bagay na kaya mong ipaglaban. Sinang-ayunan naman ng babae ang sinabi ng kanyang master dahil alam din naman niya ito. Habang sina Xiao Chen naman at Black ay naririnig nila ang pinag-uusapan ng dalawa. Nasabi pa nga ni Black na kung nakikilala ba ni Xiao Chen ang matandang lalaki. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko pa siya nakita, at hindi ko pa siya nakilala, ngunit alam ng matandang ito na ipinanganak akong muli. Dagdag pa niya na ang 4 na talim ng matandang ito ay pawang nasa ika-9 na baitang ng makalangit na ranggo, at parang nakita ko na sila sa isang lugar dati. At parang hindi magkarelasyon sina Gu Shi at Li Yunfei. Pero bakit alam nitong matandang ito ang 9 na revolusyon ng buhay at kamatayan? Kakaiba ito, na natiling nagtatago sina Xiao Chen at Black upang mapakinggan pa ang pinag-uusapan ng dalawang. Sinabi nga din dito ng nilalang na nabalitaan ko na si Li Yunfei ay nagtipon ng higit sa 20 kataas-taasang nilalang para lipulin si Gu Shi. Nang marinig ito ng babae ay nasabi na lang niya na nawalang awa talaga itong Li Yunfei. Sinabi din ng nilalang na ito na higit sa walang awa ay pinatay pa niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit kaya naman napakahalaga para sa atin na maisakatuparan ang ating plano kung hindi, kung magsanib puwersa sina Li Yunfei at Xiao Chen, walang sinuman sa mundo ang makakatalo sa kanila. Sinabi naman ng babae na master sayang naman hindi ako kwalipikado, kung kaya kung makapasok sa ika-8 pagliko ng 9 na revolusyon ng buhay at kamatayan, matutulungan kita. Sinabi naman ni Xiao Chen na 4 na espada. Lahat sila ay nasa ika-9 na baitang. Isang putol na braso. Tinanong naman ni Black na kung kilala ba niya ang lalaking ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na alam ko, ang matandang ito ay malamang na isang sinaunang powerhouse, ang matandang talim ng demonyo. Tinanong din ni Black na kung ang matandang lalaki na may magic sword. Malakas ba siya? Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na sobrang lakas, ang Magic Sword Ancestor ay ang pangalawang top-rankang powerhouse upang walisin ang Mixed Elemental Elder. Ang 4 na espada sa kamay na ito ay magiging kapangyarihan din ng makalangit na daw sa itaas na 3 kaharian, walang nakakaalam ng pinanggalingan ng huling talam. Nagulat naman si Black sa kanyang narinig na sabi pa nga niya na buhay pa ang ganyang matandang halimaw. Dagdag pa ni Xiao Chen na usap-usapan na pagkatapos talunin ang lahat ng magagaling sa mundo, na wala ang dakilang eskrimador. Akala ng lahat ay patay na siya, pero hindi ko inaasahan na mabubuhay pa siya hanggang ngayon. Sinabi naman ni Black na at alam niya ang 9 na revolusyon ng buhay at kamatayan. Xiao Chen, bigla akong nagkaroon ng theory. Hindi mo ba sinasabi na ang Li Yunfei 9 Revolutions of Life and Death Technique ay nagmula sa hindi kilalang pinagmulan? Naging seryoso naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black at hindi siya agad nagsalita. Sinabi naman ng nilalang sa kanyang disciple na kung masyado kang mahina, walang natitirang mga kwalifikasyon, ito ay dahil hindi ako masyadong magaling dito. Kung hindi, maaari kong makuha ang buong 9 na revolusyon ng buhay at kamatayan. Lahat ng ito ay dahil napakalalim ng pag-iisip ni Li Yunfei sa kanyang mga alagad. Walang sinuman sa kanila ang makakapag-aral ng kumpletong 9 na revolusyon ng buhay at kamatayan. Masaya namang sinabi ng babae na huwag kang mag-alala master, laging may pagkakataon. Pero ngayong nagbalik na ang Supreme Body Cultivator, hindi ba oras na para magtrabaho sa sinaunang body tempering technique? Ipinaliwanag naman ng nilalang sa kanyang disciple na ang sinaunang body tempering technique ay isa lamang pinong sining na walang silbi. Sapat na ang 9 na revolusyon ng diskarte sa buhay at kamatayan. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ng matandang nilalang ay agad na sinabihan ni Black si Xiao Chen na huminahon lamang ito. Naiinis namang sinabi ni Xiao Chen na kalmado naman siya. Dagdag pa ng matandang nilalang na pansamantala, maaari kang tumutok sa iyong pagsasanay. Ipapaalam ko sa iyo kapag handa ka na. Agad naman na sinang-ayunan ng babae ang sinabi ng kanyang master. Sinabihan din ng matandang nilalang ang kanyang disciple na kung ganun ay makakaalis ka na ngayon. Agad na lumabas ang babae habang sina Xiao Chen at Black naman ay nakasunod din upang lumabas. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung patuloy ba nilang susundan ang babae. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi pa,
Ang talam ng demonyo ay isang sinaunang powerhouse, kung susundan niya si Gushi ng masyadong mahaba, magbubunyag siya. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nakakalukong sinabi ni Black na bakit hindi ikaw at ako ang pumatay sa kanya. Hindi ba mas mabuting tanungin ng diretso ang ninuno ng Magic Knife? Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang talam ng demonyo ay kayang tanggayin ang isang henerasyon ng mga makapangyarihang lalaki, hindi ko siya kalaban sa ngayon, kaya hayaan muna natin siyang buhay. Kapag nakalusot ako sa ikasyam na antas ng sinaunang body tempering technique, babalik ako at tatanungin siya muli. Agad na nag-teleport sina Xiao Chen at Black matapos ang kanilang pag-uusap. Sa kabilang banda naman ay nakapasok na sa loob ang matandang nilalang. Habang makikita dito ang kanyang katawan na isa na lamang itong kalansay. Nasabi pa nga niya habang natatawa na pagkatapos ng 10,000 taon, sa wakas, ako ang matandang talam ng demonyo, sa wakas ay nagbabalik. Sa labas naman sa hindi kalayuan at sa masukal na kagubatan, ay nandito na sina Xiao Chen at Black na naglalakad pabalik sa lungsod. Sinabi nga din dito ni Xiao Chen na ang sinaunang powerhouse ay lilito ng sunod-sunod, malakas na mga kaaway mula sa labas ng domain ay patuloy na dumating, si Li Yunfei ay mas lalong nagiging mas malihim. Ang ating plano ay maaaring magbago ng kaunti. Nagtataka naman si Black na kung bakit biglang magbabago ang kanilang plano. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo, wala na tayong maraming oras ngayon para dahan-daang palakasin ang ating lakas. Ang susunod, gusto kong gamitin ang pinakamaikling oras upang mabawi ang kapangyarihan na naipon ko noon. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Black ay nagmadali na silang bumalik sa lungsod. Makalipas din ang ilang sandali sa Hale family compound nandito na sina Xiao Chen at Black. Habang inilalatag ni Lei Pao ang mapa ng Upper Zuan Domain ay ipinaliwanag niya na kay Xiao Chen na Master, sa kasalukuyan, ang mga puwersa sa itaas na domain ng Zuan na maaaring magamit sa iyo. Kabilang ang aming tambalang pamilya ng Yelo, ang silangang Wan clan sa Hilaga, at ang barbarian na tribo sa Timog. Nagtataka naman si Xiao Chen dahil hindi binanggit ni Lei Pao ang Yu clan kaya naman agad niyang tinanong na paano naman ang Yu clan. Sinabi naman ni Lei Pao na ang Yu clan ay tumalikod na. Ngunit hindi rin sila naging maayos. Sabi nga ng patriarch ng Yu ang nangungunang clan kahit papaano ay nagalit kay Li Yunfei at pinatay na walang natitira kahit isang tao. Naging seryoso naman si Xiao Chen nang marinig niya ang impormasyong ito. Ipinaliwanag din ni Lei Pao na ang silangang Wan clan ay may isang supreme powerhouse at higit sa 120 dakilang emperor powerhouses. Kahit na ang mga barbarian na tribo sa Timog ay walang pinakamataas na kapangyarihang nakaupo sa kanilang isipan, ang mga barbarian naman dirigma, bawat isa ay may kapangyarihan ng isang dakilang emperador, ay may kabuuang bilang ng mga tao. Hinangaan naman ni Black si Xiao Chen na sabi pa nga niya na hindi ko maisip na hindi naman masama ang pundasyon mo sa kaharian ng espada. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ako makakakuha ng sapat, sa buong kaharian ng espada, mayroong hindi mabilang na makapangyarihang mga pamilya at puwersa. Sa aking nakaraang buhay, mayroong malapit sa 100 Supreme Masters na pamilyar sa akin, at hindi na mabilang ang mga taong nagtatago sa anino, kahit ako pa ang makakakilala sa kanila. Ang nasa itaas na kaharian ng espada ay iba sa nasa ibabang kaharian. Ang pinakamalakas sa Upper Zuan Domain ay ang 40,000 puwersa, na siyang Thunder God ng Dongguan at Thunder God Guard sa ilalim ng kanyang utos. Mount Samero at ang 100,000 sword monghe sa kanluran. Ang Timog ay nahahati sa daan-daang maliliit na puwersa. Ang mga puwersang ito ay pawang binubuo ng mga barbaro at titans. Bagamat palagi silang nakikipagdigma, nagkakaisa sila sa harap ng sangkatauhan. Tinanong naman ni Black na kung paano naman ang Hilaga. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang Hilaga ay ang pinakamakapangyarihang rehiyon sa lahat ng Upper Zuan. May kabuuang 7 pinakamataas na nilalang sa Hilaga, at sila ay napakalakas. Sinabi naman ni Black na kahit sa tingin mo nakakatakot. Sa kanyang sinabi ay tinignan siya ni Xiao Chen ng matalim na titig at nang maramdaman ito ni Black ay natatakot niyang sinabi na magpatuloy ito sa kwento. Ipinagpatuloy naman ni Xiao Chen ang kanyang pagpapaliwanag na itong 7 lalaki ay magkapatid sa iisang ina. Sila ay ipinanganak na may 7 pinakamataas na grupo sa langit at lupa, at ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan. Nilabanan ko sila minsan sa dati kong buhay,
At kahit nanalo ako, ngunit pwedeng sabihin na ito ay isang kalokohan lamang. Ang nakakalito ay, upang patayin silang lahat, kailangan mong sirain ang kanilang mga espada ng sabay. Nagkuminto naman si Black na mukhang nakakalito talaga ito. Nakangisi namang sinabi ni Xiao Chen na pero siguradong maganda ang 7 espada. Nang maunawaan naman ito ni Black ay natuwa din siya. Naisip din ni Xiao Chen na kaya sa ating kasalukuyang aktwal na mga espada ay hindi pa rin sapat kung gusto nating magkaroon ng panghawakan sa mundong ito ng espada, kailangan nating palawakin ng mas mabilis. Tinanong din ni Xiao Chen si Lei Pao na kung sa malapit sa compound ng pamilyang Lei, meron pa bang mas makapangyarihang puwersa na magagamit para sa atin. Natawa naman si Lei Pao sa sinabi ni Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na natural, may mga Zuanwu sect at ang Chuyu sect ay magandang pagpipilian. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay agad niyang tinanong kay Lei Pao na kung kaya ba nitong panghawakan ang isa sa kanila. Sinabi naman ni Lei Pao na wala itong problema, na kung ito ay bumaba ito ay madali. Dagdag pa ni Lei Pao na nasugatan lang yung Gushiren na yun sa huling pagkakataon. Nahalata naman ni Xiao Chen ang ibig sabihin ni Lei Pao kung kaya't agad niya itong pinalapit. Tuwang-tuwa naman si Lei Pao dahil mukhang gagamutin na ng kanyang master ang kanyang pinsala sa katawan. Agad naman na inilapat ni Xiao Chen ang kanyang kamay sa katawan ni Lei Pao at dahil dito ay dahan-dahan na gumagaling ang kanyang pinsala sa katawan. Dahil dito ay masayang nagpasalamat si Lei Pao sa kanyang master. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na, kapag ang iyong mga pinsala ay ganap na gumaling, ay magsimula tayo sa kanila. Sinabi din ni Xiao Chen kay Black na kayong dalawa ang pumunta sa Chuyu sect ng Xuanwu sect, at gamitin ang pinakamaikling panahon para mapangunahan sila at pumirma ng soul contract. Nagtataka namang tanong ni Lei Pao na kay Xiao Chen na master, hinihiling mo ba sa akin at sa kanya na pumunta ng hiwalay? Napapangisi naman si Black sa pagkakataong ito. Dagdag pa ni Lei Pao habang nagtataka na 3 mata na may guhit na lobo, hindi kaya nito ang isang angkan, di ba? Mayabang namang tumindig si Black habang ginagaya niya ang hitsura ni Xiao Chen kapag nagyayabang. Natatawang ang sinabi ni Xiao Chen kay Lei Pao na si Black ay mas malakas kaysa sayo ngayon. Nagulat naman si Lei Pao nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman habang tinuturo niya si Black ay sinabi niya kay Xiao Chen na master, hindi ako naniniwala sayo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung hindi ka naniniwala sa akin, malalaman mo ito kapag naglaban kayo ni Black. Seryoso namang tinignan ni Lei Pao si Black habang si Black naman ay nakangisi lang na nakatingin sa kanya. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung ano ang susunod na gagawin niya. Sinabi naman ni Xiao Chen na natural, hahanapin ko ang matandang kaibigan, kasama ang matandang kaibigan na ito upang tulungan tayo, sa pamamagitan nito ang ating kapangyarihan ay lalakas. Natuwa naman si Black nang marinig niya ito na sabi pa nga niya na nakikita ko, ito ay dapat na isa pang pinagkakatiwalaan. Nainos naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black dahil ang tinutukoy nito ay babae, kaya naman sinabihan niya si Black na manahimik isa itong lalaki. Bago pa man umalis si Xiao Chen ay sinabihan niya ang dalawa na kunin niyo sa akin ang Zuan at Chuyu clan sa lalong madaling panahon. Nang makaalis si Xiao Chen ay agad niyang sinabihan si Black na Three-Eyed Wolf tignan natin kung anong magagawa mo. Agad na sumugod si Lei Pao kay Black habang kalmado naman si Black na nakatayo. Nang makalapit si Lei Pao kay Black ay nangyari ang away pusa. At nang matapos ito ay makikitang maraming pasa sa mukha si Lei Pao na sabi pa nga niya kay Black na hindi mahuhusgahan ang mga aso sa kanilang hitsura habang si Black naman ay mayabang na nakatayo. Sa puntong ito ay sinabi na ni Lei Pao kay Black na umalis na tayo Brother Hey, habang mayabang na naglalakad. Makalipas ang isang araw sa kaharian ng espada sa Upper Zuan Domain. Na dito nga sa hilaga 10,000 Black Dragon Mountain Range. Dito nga sa loob ay seryosong nakatayo si Heilong. Naglakad naman patungo sa kanya ang kanyang alagad. At nang makalapit siya ay agad niyang sinabi na Brother Long na hindi tama ang sitwasyon. Galit namang sinabi ni Heilong na itong mga matandang aso, kasuklam-suklam at makukulit. Pinayuhan naman siya ng kanyang alagad na sabi pa nga nito na Brother Long, tumakas ka na palayo. Ang matandang iyon, ang taong taga-bundok ng Samero, ay masyadong malakas sa pamamagitan lamang ng ating itim na bulaklak na formation, hindi natin mapigilan ang tuloy-tuloy na agos ng mga monghe ng espada.
Dumating naman na si Samiro sa harap ng mansyon ni Heilong, at natatawa niyang sinabi na sumuko ka at sumuko sa akin mula ngayon, kaya pa kitang buhayin. Dagdag pa niya na kung lalaban ka pa ay mamamatay ka lang. Sa mga sinabi ni Samiro ay dahan-dahan naman na lumalabas si Heilong sa kalangitan. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong lumabas sa kalangitan na isang dragon at sabay niyang sinabi na maari mong subukan. Dagdag pa niya habang dahan-dahan na nagpapalit sa anyo tao na kung gusto mong sumuko ako sa Heihua, mangarap ka. Natatawa namang sinabi ni Samiro na alam kong hindi ka susuko ng ganoong kadali. Dahil dito ay napagdesisyonan niya ng tawagin ang kanyang mga alagad. Agad naman na dumating ang mga alagad na may dala-dalang mga bihag. At nang makalapit ang mga ito ay agad din nilang pinaluhod ang mga bihag nila. At nilagyan ng espada sa mga balikat at anumang oras ay maari silang patayin. Galit na galit naman dito si Heilong nang makita niya ito na sabi pa nga niya na Sanero, bakit gusto mong idamay ang inosente sa mga nangyayari sa pagitan mo at sa akin? Sinabi naman ni Samero, na inosente. Walang mga inosente sa mundong ito, walang mga inosenteng bagay. Heilong, tatanungin pa kita ng isang beses, handa ka bang magpasakop sa akin? Galit na galit naman si Heilong dahil sa sitwasyon niya ngayon ay dihado siya. Ngunit nagsalita ang kasamahan niya habang natatawa na wag mo kaming alalahanin brother lang mamamatay kami kung gusto namin pero kailangan naming ipaghiganti ang brother namin mamaya. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng kanilang kasamahan at ipaghig-antay na lamang sila. Sa puntong ito ay nanggagalaiti na si Heilong at hindi na makapagdesisyon ng tama. Dahil sa hindi pa rin makapagdesisyon si Heilong ay hindi na nakapaghintay si Samero. At agad niyang binigyan ng hudyat ang kanyang mga alagad na ibaba na ang iyong mga kamay. Nang marinig ng mga alagad ang sinabi ng kanilang master ay agad nilang ibinaba ang espada. Bago pa man tumama ang espada ay nagsalita ang isang alagad na sandali lang. At ang alagad na ito ay si Xiao Chen. Napalingon naman si Samero kay Xiao Chen habang si Heilong naman ay seryosong nakatingin sa kanya. Nagulat naman ang mga alagad ni Samero dahil mabilis na nagpalit ng anyo si Xiao Chen. Habang natatawa ay sinabihan niya si Heilong na ang gulo mo talaga. Nagalit naman ang mga alagad ni Heilong sa sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga nito na anong pinagsasabi mo. Nagiging masungit ka. Nagtataka naman si Heilong na kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Dagdag pa niya habang naiinis na bakit niya ako pinahihirapan. Tinutukan naman siya ng alagad at sabay na sinabi nito na kung sino ka man. Subalit walang kahirap-hirap na binasag lang ni Xiao Chen ang kanyang espada gamit ang simpleng paggalaw ng daliri. At nang makita ito ng alagad ay nasabi na lang niya na mahusay kang bata. Lumapit naman na si Xiao Chen kay Samero dahilan upang kabahan si Samero. Habang nakangiti nga si Xiao Chen ay makikita sa mukha ni Samero na bahagyang natatakot. Agad naman na naghanda si Xiao Chen ng kanyang gagawing atake sa kanyang kamay. At agad niya itong pinakawalan sa kabutihang palad ay agad na iniwasan ito ni Samero subalit matindi na lamang ang takot niya sa atakeng pinakawalan ni Xiao Chen. Mabilis siyang nakaiwas sa atakeng ginawa ni Xiao Chen. Nakilala naman ni Samero ang atakeng iyon at ang aurang lumalabas sa kamay ni Xiao Chen. Na kahit si Heilong ay ganun din halos hindi siya makapaniwala sa kanyang naramdamang aura at pinakitang atake ni Xiao Chen. Pinalapit naman ni Xiao Chen si Heilong. Na agad namang lumapit si Heilong at halos hindi siya makapagsalita. Sinabi naman na ni Xiao Chen na di ba sabi mo malalampasan mo ako balang araw? Ano, hindi mo ako nakikilala ngayon? Nakangiti namang sinabi ni Heilong na ikaw ba si Big Brother? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo, bumalik na ako. Tuwang-tuwa naman si Heilong na sabi pa nga niya na alam kong hindi ka ganoong kadaling mamamatay. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Lolita Lopez from Orani Bataan. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.